Good day, Kamaster! Welcome sa Battery Master TV. Quick tutorial lamang ito. Gusto ko lang i-share sa inyo ang nangyari dito sa ating battery na Dewey. Ang brand sa battery nito ay Dewey. Yan. Ang size o sukat sa battery YTX4L-BS. 4 ampere, 12 volts, maintenance free battery. Ibig sabihin, less hassle. Hindi na natin kailangan na magdagdag or magbanto kapag once na ito ay naigahan o natuyuan ng tubig, kasi ang kategorya ng maintenance free na battery ay disposable. At kung maabot na niya ang 2 to 3 years, palitin na. I-dispose na to. Ito ay battery ng ating customer na traffic enforcer. Kabibili lang niya ito kahapon. Ibig sabihin, brand new ang battery na to. Nabili niya sa motorcycle parts and accessories or motorcycle shop. Nagtataka siya bakit hindi tumunog ang kanyang busina or wangwang. Bago naman tong battery na to. So yan po ang ating aalamin dito sa video na to, kaya stay tuned lamang kayo. Lalapag muna natin at atin itong i-check kung ano nga ba ang nagiging dahilan. So unang-una na gagawin sa pag-check ng battery, gumamit tayo battery tester or battery analyzer. Nasa inyo kung saan ang gusto nyo gamitin. Sa akin, gusto ko, mas preferred ko, mas recommended ko na gamitin itong battery analyzer. Ito po ang itsura ng battery analyzer. Ayan. Ang brand nito ay EMARS. Ayan. Maganda kasi ito gamitin kasi all-in-one na siya. Malalaman mo ito kung ilan na lang ang CC ng battery. Ikakabit lamang natin itong kulay pula na alligator clip ng ating battery analyzer or tester. Ito natin siya ikakabit sa ito, kulay pula, polarity ng battery. Ito natin siya ikakabit. Yan. Ito naman sa kabila, itong alligator clip na kulay itim, dito natin ikakabit sa negative polarity ng battery. Ayan. As you can see, Kamaster, 13 volts. Teka lang ha, ulitin natin. Okay, balik na natin. As you can see, Kamaster, ang reading sa voltahe ng battery na to, 12.9 volts. So, mataas naman ang reading ng voltahe niya. Bakit hindi tumunog ang busina or wangwang ni Sir? Hindi tayo magbe-base dyan sa voltahe niya kasi paminsan-minsan madaya ang voltahe ng baterya. Hindi lang paminsan-minsan, talagang madaya ang voltahe niya. So ngayon, doon tayo mag-base sa tinatawag na CCA. Ano po bang ibig sabihin ng CCA? Cold cranking amps or cold cranking amperes ng battery. Yun nga, ulit ko na sinasabi doon sa aking mga previous vlog na kapag mahina ang CCA ng battery, hindi na mapa-start ang ating mga sasakyan. Kahit mataas pa ang voltahe ng battery. Sana maliwanag po. So ngayon, paano nga ba natin matitester or matitest ang CCA ng isang battery? O tulad nitong mga pang motorcycle battery. So ngayon, ang unang-una na gagawin natin, papakita ko sa inyo, i-demo ko ng maayos at dahan-dahan para mas maintindihan nyo ng mabuti. Alright. Ngayon, assuming na nakakabit na ang ating battery analyzer sa battery, pag makita nyo na ang voltahe ng battery, 12.92 volts. So ngayon, pipindot lang kayo dito sa OK. Ayan. Yan. Pagkapindot ng OK, lalabas ang battery test. Iiwasan nyo na po itong number 2, number 3, number 4, number 5, number 6. Iwasan nyo na yung mga yan. Dito lang kayo mag-focus sa battery test. Pag makikita nyo na yung battery test na yan, pipindutin nyo rin itong OK. Ayan. Pagkapindot ng OK, number 1, regular flooded. Number 2, number 3, number 4, number 5, iwasan nyo na tong mga to. Huwag nyo nang pansinin yan. Focus lang kayo sa number 1, regular flooded. So, click nyo pa rin ang OK. Ayan, pagka-click ng OK, mapupunta na kayo dito sa CCA na tinatawag cold cranking amps or cold cranking amperes ng isang battery. So, 1 up to 10 po ito. Gusto nyo ilipat-lipat, ipindot lang kayo dito sa up and down na arrow. So dito lang kayo, ilipat-lipat nyo lang, tingnan nyo, ayan. Malipat-lipat naman yan siya, ayan. Sa taas naman, ayun. So dyan tayo sa number 1, sa CCA. Pindutin nyo lang itong OK. Ayan, pagka-pindot ng OK, 100 ampere, naisit ko na yan kasi kanina.
So pwede nyo pa rin yung ililipat yan. Up and down lang na arrow. Yan. Kung gusto nyo magdagdag, pindutin nyo lang yan. Ayan. Kung gusto nyo magbawas, pindutin nyo lang itong minus sa baba. Ayun. Since ang battery na to ay 4A lamang, pang motorcycle battery, isisit lamang natin siya ng 100 ampere. Okay? So ngayon, pag nandyan na yan, nasit nyo ng 100 ampere, siyempre, pipindutin nyo na itong okay. So, testing na tayo. Titigan nyo ng maigi, huwag kukurap. Ayan, kung mapapansin nyo, replace ang nakalagay diyan. Ang healthy, it's 64% na lang. Ang charge, 98%. Tingnan nyo ang CCE niya, cold cranking amperes ng battery. 80 CCE na lang. So, mababa na ang CCE ng battery. So, yan po ang posibleng dahilan na hindi na mapagana ang busina or wangwang ng ating traffic enforcer. So, ngayon na alam nyo na ang possible na problem ng battery, ako po ay maglalambing sa inyo. Baka naman, paki-subscribe ng ating YouTube channel Battery Master TV World of Batteries. Yon, nakita nyo na, kahit mataas ang kanyang voltahe, 12.9, malakas po yan. Pero mababa naman ang CCE ng battery, useless lang, wala pa rin kwenta. Light indicator niya ay nasa kulay pula. So, nagpapahiwatig talaga na sira tong battery nito. Nabudol si sir, kawawa naman. Ang bili daw niya sa battery nito ay 480 pesos. Sabi ko kay sir, pwede nyong isauli yan at papalitan nyo ng panibago. Pwede po yan dahil may warranty pa yan. So, defective ang battery na to. Sayang lang ang pira ni sir. So, lesson learned po ito sa mga mahilig bumili ng murang battery. Pwede naman bumili ng murang battery pero siguraduhin nyo hindi defective ang battery na nabili nyo. Tip ko sa inyo, bago bumili ng battery, ipa-battery analyzer nyo para makita ang CCE ng battery na nabili nyo. Madidetect naman agad yan kung replace or defective ang battery. So ayan, replace po, kitang-kita nyo naman. Okay? So tatanggalin na natin ito dahil tapos na tayo. So yun lang, sana nakatulong sa inyo ang video na ito. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, share nyo na rin sa mga friends, kakilala, kung sa tingin nyo na matutulungan ang ating video, and huwag kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel Battery Master TV. Bye!